Hey everyone, this is Keisha Vlogs, a Filipino actor based here in Saudi Arabia, and welcome back to my channel. For today's video, agad-agad gawa natin yung reaction video. Ang Kat 10 interview part, yung mga analyzation natin, i-analyze natin kasi ang dami ko talaga palang interview na hindi ko siya napanood. So without further ado, let's start this reaction video. Katulad nito. If you were to date someone, saan mo siya unang dadalan for your first date? Ayan. Bahay? Yeah, bahay niya, pupuntahan mo sa Bahay niya or bahay ko? Ay, bahay naman ba? Ba't mo ba? Welcoming me to her life and of course, the family. Na-meet ko na rin. I'm always welcome. Yun, yung sinabi niya. Nakakapunta po ako sa bahay nila, Kat. Okay. Let us just something like live that. Kung saan man yan nakalagay for today's video. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Ano sabi niya? Kung i-date niya isang babae, saan niya dadalhin sa bahay, tapos nakakapunta din pala siya sa bahay ni Kat. Tapos may nag-comment dito, parang feeling ko hater yun na walang nakakapunta sa sa casa ng mga Bernardo and everything. Sino ka? Charis. Tigilan mo ko. Tapos nang iran yung Charis. Pag kaya po ng oras. Kaya ng oras? Talaga ba? Kat na interview with MJ Felipe. Ay, ito, hindi ko pa ito napanood. Sa sobrang dami na gustong manood tonight, tatlong sinihan yung binuksan just for the Wait lang. Can we just skip this actually? Ay, habang malayo kayo sa amin, sa Pilipinas, laman kayo ng headlines lagi, araw-araw. You know, si Alden parang naiba yung smile ni Alden dun. Parang, oops, mako-corner na naman tayo dito. Hindi tayo makakapagsinungaling. Wait lang. Yung issue ni Alden dito, yung tipong alam mo yung he don't want to confirm, he don't want to deny nor confirm. Pero pagdating kasi kay MJ Felipe, parang MJ Felipe kasi isa sa mga patroller talaga, isa sa mga interviewer talaga na parang alam mo yung hindi ka makakapagsinungaling kasi parang didikdikin ka talaga niya. So parang dito, yung kanina sa introduction pa lang, makikita mo yung itsura ni Alden na parang, oops, eto na naman tayo, wait habang malayo kayo sa ayan na, tingnan mo ha. Pilipinas, laman kayo ng headlines lagi, araw-araw. Diba? You know, ayan eh. Alam niya na yung isusunod na itanong. Tingnan mo yung itsura niya. Alam niya na kung anong isusunod na itanong ni MJ. Alam niya na eh. Kaya medyo na-awkward na siya. Na parang, oops, wait lang. Ano, sasagutin ba natin to? Kasi yung settings kasi, I'm not saying that this is really an informal. Pero for me kasi, this is something like an informal because this is an outdoor, parang ambush interview lang siya. So basically, kung saan pa nga yung ambush interview, yun pa yung alam mo yung genuine and authentic, yung tipong hindi ka makakapagsinungaling because this is just like an ambush, di ba? Parang who would have thought na papanoorin to ng tao kasi parang walang lights and everything, wala kaming microphone, phone lang yung gamit and everything, di ba? Parang, alam mo yung tapos the vibe. Kasi kung outdoor kasi, di ba, or kumbaga ambush interview, the vibe is really something like, hindi ka makakapagsinungaling kasi nag-base din yan minsan sa temperature or sa vibe ng isang studio ang pagsagot ng isang tao. So, basically to kay Alden, parang natatakot siya na itanong yun ni MJ. For me, sa itsura niya. Kasi parang, hindi siya makakapagsinungaling, lalo na yung vibe ng environment. Kasi malalaman talaga agad na, like, pwede silang tumawad siya and then ikat na lang pag-edit. Kung magsisinungaling man siya or kung ano man na, ine-etchos mo kami, Alden, Kasi very informal, very ambush. People are kinikilig sa inyong dalawa. You guys are getting close. Nawala yung smile. Nawala yung smile niya. Alden, naging seryoso yung issue niya. Birthday niya. Naging seryoso. Ganyan. So, parang tanong nila, ano ba? How close na ba kayo sa isa't isa? Ayan, gano'n ka-close? Well, parang Sagot. Sagot. Right now, if tanong ko kayo, 1 to 100. Pinasagot, Closeness yung dalawa. Wait. Right now, if tanong ko kayo, 1 to 100 yung closeness yung dalawa. Continuation. 87, 100 talaga kay Soiti. 100 talaga kay Soiti. Sagot. Percentage, 1 to 100. Okay. 1, 2, 3. 87. Nagre-reserve pa si Kat, feeling ko. May reservation pa si Kat.
May reservation pa. 2 months pa lang, so 1%. 1%. May reservation si Kat. Ayun na yun. I love that. I love that. Favorite color? Tama. Okay. High school. Anyways, what's next? This is the invites only. This is the invites. Ano pa yung pinag-uusapan nila dito? I'm wondering talaga. Grabe. Like, very... Alam mo dito sa video na to, parang Alden doesn't care kung pangit man siya tingnan sa pagtawa niya and everything. Ganyan siya kakomportable kay Kat. And I am really, really curious kung anong pinag-uusapan nila dito na napag-ganon talaga si Alden while eating. Diba? It's just like may nasabi talaga na very, I don't know if that is nakakakilig or nakaka-happy ng heart. Hindi ako sure. Diba? What do you think? Please comment down below. Anyways. Here's the moment when DJ whispered to Coco. Ay, ito na. Sa All Out Sundays. Ayan. Sa All Out Sundays. Gusto ko to. Yung mas lumalim pa ng relationship. Yes, shipper. Shipper din. Mas Shipper din siya eh. Ako si Kat, sobrang maalaga siya. Ayun, sinabi na niya din. Yung Sinabi niya din yan eh. pagbibigay importance niya to the people around her, I think is one of the traits that I really look up to pagdating sa kanya. Si Alden din maalaga sa atin, di ba? Oo naman, sobra. Dito. Malaga ba? Malaga rin. Napansin ko, kahit off-cam, iba talaga tumingin si Alden. Exactly. Parang, Exactly. Dami mong pinagsasabi. Tropa niya. Tropa niya kasi. Alam niyo ba, pag nandito Tropa si niya Alden kasi. sa AOS, lagi yung dressing room namin punong-puno ng pagkain. Oo. Galante. Okay. Meron ba kayong quirky habits before you shoot? What? Or meron ba kayong mga rituals? Si Aden kasi, before nag-usap tayo, Aden, bago ka lumabas May sa mga rituals. lahat pinapatay mo, chine-check mo lahat. Oh. Rituals nga. Ako yata yung ma-ritual. Sobrang siyang Ako yung ma-routine. Anong routine ni Alden? Pagising, syempre, you pray and then check ka ng phone sa messages. Tapos you go, get out of bed, ayusin yung bed. Tapos kung... You fix your own bed? I fix my own bed. Responsible. Oh, you're so responsible. Di ba? I fix my Kahit gano'n ka kapuyat, Nakita ko lang na video na parang for you to be able to be productive for that day, you have to fix you your have to fix your bed para meron ka agad accomplishment sa araw na yun. Na naayos ko yung kama ko. Parang ganun. Okay. So yun, tapos Okay. ligo, tapos minsan doon na kami nag-aayos sa flat namin sa Canada and then go to the service. But basically routine yun, paulit-ulit. Pero I make sure that kahit paano I keep on doing the things that I used to do when I'm here in the Philippines before I go to work. Para lang tama yung mindset. Totoo. So kapag nagmamadali ka, Alden, tapos late ka na, kailangan pa rin ayusin yung bed bago ka lumabas? Actually, curious din po ako. Yeah, the thing about people with OCD, OCD. Ah. Okay. parang it's either sobrang linis, spotless, tapos OCD kapag pala nasusustain, siya. dapat ganun lang siya forever. Or kapag nagulo na siya, sobrang gulo naman. Na-try mo na yung sobrang gulo? Yes, walang ayos-ayos. Right. Si Mama Ten, pasok na. Mama Ted. Anyways. Seryoso, pag si Tisoy kausap, hirap? Eh, paano makatulog ni Durante? Going through adulthood na rin at the same time. She's a big girl! Big girl na yan. Big Yun girl. lang, parang she always asks me how is it like, yung sa business side. Nakakatawa Talaga? na a lot of notes also kay Kath na how to take life not too seriously. Chill, Tisoy. Can you chill? Can you chill? Soy, can you chill? Just keep swimming. Can you chill, Soy? Can you chill? Basically, parang alam mo yung hindi niya na makaya ang kilig hindi niya na kaya ang kilig ni Kat doon. Can you chill? This is Kijo Vlogs. See you in my next vlog. Bye!